Hi, welcome back sa ating Anime Movie Recap Tagalog. Nagsisimula ito sa isang lalaki na walang habas na sinasaksak, nagkukwento habang iniisip ang kanyang kwento habang pinagtatanong kung dapat niyang ibunyag ang kanyang pangalan, ngunit sa wakas ay naisip niyang hindi na mahalaga sa puntong ito, dahil ang tunay na mahalaga ay tiyak na natapos ang kanyang buhay sa araw na iyon. Gayunpaman, sa babae na pumupuksa sa lalaki, tinatawag siyang Tomokoy Kanata, ngunit walang nalalaman kung bakit. Nagigising siya na nakaharap sa isang halimaw na, ayon sa kanyang mga agad na iniisip, ay berde at marumi. Ang matandang halimaw na ito ay nagpasyang tawagin ng isang malaking lalaki sa tabi niya na si Gobkichi, habang ang bagong gising ay tinawag na Gobro. Agad na pinakain sila ng ilang mga uod. Kinabukasan, nagising si Kanada na napapaligiran ng isang grupo ng mga berde at pangit na sanggol ngunit agad na napagtanto na isa rin siya sa kanila, kaya't naging mulat na siya na talagang namatay at nabuhay muli bilang isang walang lakas na sanggol na goblin na umiiyak tulad ng anumang mabuting sanggol sa sitwasyong ito. Kahit anong mangyari, tila mas mabilis lumaki ang mga goblin kaysa sa mga tao, at pagkatapos ng isang magandang tulog, medyo lumalaki na si Go. Saan man o anuman ang dahilan kung bakit binigyan si Kanada ng pangalawang pagkakataon sa buhay at plano niyang mabuhay ng buong lakas ngayong pagkakataon na hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kapalaran. Sa ika-4 na araw, naghihintay ang mga bagong goblin sa huling pagkain na kanilang matatanggap mula sa matandang goblin. Mula ngayon, lahat ay dapat humanap ng kanilang sariling pagkain. Kaya't kanilang sinamantala ang pagkakataon na kumain ng masagana bago sila lumakad sa kanilang mga paglalakbay sa labas ng mundo. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Kanada na sa mundong ito ay mayroong isang araw lamang sa kalawakan na kulay bughaw, kasama ang nakakatakot na mga ibon at halaman na hindi pa niya nakikita noon, na ginagawang napakakaibang mundo mula sa kanyang alam. Nagkomento si Goy na ito ang kanyang unang paglabas at tila nalilito. Sa Canada, ngayon ay Goro ay nagpakilala sa kasamahan na tila hindi alam ang kanyang sariling pangalan. Lumapit si Gobo sa pinakamataas na goblin sa bagong grupo upang bumuo ng magandang magkasamang manghuhuli, at si Su sa dalawa ay nagpagpapaunlad ng mga paraan upang maiwasan ang pagugutom sa tunay na mundo. Gayunpaman, tila kulang sa ilang balbula si Gob-ishi at paminsan-minsan ay gumagawa ng ilang walang kabuluhang pagkakamali, tulad ng pagtatangkang kainin ang biktima ng mag-isa, kaya't kailangan ng kanyang kaibigan na ituwid ang kanyang ugali ng kaunting kagandahang loob. Matapos magturo ng aral ng pakikipagkaibigan sa malaking lalaki, sinuri ni Gobo ang sungay ng kuneho upang makita kung maaari niyang gawing sandata ito, at isang kakaibang pangitain ang nagpapahiwatig sa kanyang nakuha, ngunit dahil ang kanyang kasamahan ay uhog na sa gutom, nagpasya siyang baliwalain ang pangitain at diretsong lumamon upang ibalik ang kanyang lakas kasama ang kanyang bagong kaibigan. Sa ika-5 araw, nagsimula ang duwag na gamitin ang sungay upang mapabuti ang epektibidad ng kanilang mga panghuhuli, at sa isang punto, natagpuan nila ang isang mas malaking sungay kaysa sa mga kanilang ginagamit, at muli, isang pangitain ang sumikop sa isip ni Gobo, nagbabala na sa pagkakataong ito ay mayroon siyang nakuha na sungay ng katamtamang laki. Naiintriga ang goblin sa mga kakaibang pangitain na ito, at sa panahon ng hapunan, muli siyang nagtanggap ng babala, ngayon ay sinasabing natutunan niya ang kakayahang umiwas. Sa harap ng babalang ito ng bagong kakayahan, naalala ng goblin ang isang matinding digmaan sa kanyang nakaraang buhay kung saan nabanggit niya ang pag-aari ng isang bihirang kakayahang pag-absorb. Noong mga panahong iyon, sa pamamagitan ng teknik na ito, maaari niyang kainin halos anumang bagay tulad ng bakal, ginto, o lason at makuha ang mga katangian ng lahat ng kanyang kinain. Sa kasamaang palad, nawala ni Takana ang lahat ng mga kakayahan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay ngunit pinagpala siyang mapanatili ang absorpsyon dahil sa mundo na ito na hindi kilala, tiyak na may mga napakapanganib na nilalang na naglilipana, at ang kapangyarihang ito ay magiging isang napakagandang kaalyado. Sa ika-6 na araw, ipinakilala ng isang goblin na ang pangalan ay Goy ang sarili at nagpahayag sa dalawang mga ngaso kung gaano kahanga na kumakain sila ng sungay ng kuneho dahil isang batang lalaki ang namatay kahapon matapos masaksak ng isa sa mga nilalang na iyon. Pagkatapos ay nakikilala niya si Gobo at binibigyang diin kung gaano siya kaganda, malakas, at matalino. Nagtatanong si Kaki kung siya rin, ngunit sinabi ng babae na siya'y normal lamang, hindi kailanman inilalayo ang kanyang mga mata sa kanyang layunin. Dahil dito, nahihiya ng bahagya si Gobro sa ugali ng babae ngunit nagpasya pa rin siyang imbitahan ito na sumali sa paghuhunting bukas, isang panukala na malugod niyang tinanggap. Sa ika-7 araw, dahil umuulan, nagpasya silang ipagpaliban ang paghahanap hanggang sa susunod na araw,
kaya't sinamantala ni Gabo ang pagkakataon upang suriin ang itinatabing mga kagamitan upang tingnan kung maaari niyang gawing bagong sandata. Nang pumasok siya sa depo at maghiwalay ng ilang kagamitan, nakita niya ang isang grupo ng mga bilanggong kababaihan, at bagaman alam niya kung bakit sila naroon, mas pinili niyang huwag munang magpakaabala sa sandaling iyon. Lumapit ang matandang goblin, ang pinakamatanda sa kuweba na iyon. Sinabi ni BG na maaaring mag-level up ng mas mabilis si Gobo kaysa sa karaniwan, ngunit dahil wala namang ideya ang binata kung ano ang sinasabi, itinuro sa kanya ng matanda kung paano suriin ang kanyang antas sa pamamagitan ng pagbukas sa kanyang sariling ulo. Nang magtuklas siya na nasa antas 86 siya ayon sa matanda. Kapag umabot siya sa antas na 100, magiging posible para kay Gobro na mag-evolve sa isang mas mataas na anyo ng buhay, bagaman sa karamihan ng mga kaso, iisa lamang sa kadalasan ng mga goblin ang umabot sa antas na ito. Sa karamihan ng mga pagkakataon, nag-iisa sa kanyang mga iniisip ni Gogo na ang mga goblin ay lumalaki ng mabilis na ang matandang ito ay nasa kanyang 20s lamang. Habang ipinapahayag ni Gob na ang mga kabataan ng nayon ay babalik na, kaya't magkakaroon ang binata ng pagkakataon na makita ang isang evolving at ang uri ng biktima na kanilang hinuhuli. Sa ika-8 na araw, sumali si Goy sa grupo at inatas ang maging unit ng suporta habang nakikipaglaban si Go sa gitna ng layo, at si Gob Kichi ang unang sumalakay sa harap. Ang pagkakabuo ng 3 goblin ay perpekto ang gumagana, at mabilis na nagkakaroon ng koponan ng mga biktima para sa kanilang araw-araw na pagkain ng may kasiyahan. Nagpapahayag si Gobi na matagal na siyang kumakain lamang ng mga prutas, at ngayon ay sa wakas ay maaari niyang ipagdiwang ang karne. Sa sandaling iyon, nakakamit ni Gobo ang mga kasanayan sa lason, resistensya sa lason, masamang mata, at magraphy, na nauunawaan na ang ahas na kanyang hinuli ay ng mas mataas na antas kaysa sa kanya. Humihiling si Gichi na kainin ang ulo ng ahas, ngunit binabalaan siya ni Go na mamamatay siya mula sa lason, kaya't pinaraan niya ito sa kanyang sarili. Sa ika-10 na araw, nagtungo sila sa kanilang karaniwang mga panghuhuli hanggang sa ika-11 na araw, nagkamali sila sa pagsusuri sa isang misteryosong kuweba sa sobrang pagkasiguro. Nang makapasok sila, isang pagsalakay ng mga paniki ang samalubong sa mga goblin, kaya't bumuo si Go ng isang huling sandali na estratehiya, na tumakbo sa unahan habang binuksan ni Kabiki ang kalasag upang ipagtanggol laban sa mga hayop. Pinrotektahan ang dalawa na nagtindig sa kanilang posisyon hanggang sa isang pinuno ng goblin ang gumamit ng kanyang kakayahang masamang mata na nagparalisa sa mga paniki at ginawang madali ang kanilang mga biktima. Nang lunukin ang kanyang biktima, nakakamit ni Gobo ang mga kakayahan ng echolocation at vampirism. Samantala, isang iba pang grupo ng mga goblin ang nanonood sa grupo ng mga nagkakainan habang sila mismo ay nagugutom. Sa ika-12 na araw, sa kalaliman ng gabi, nagtipon ang mga nagugutom na goblin upang pabagsakin si Gobo. Gayunpaman, sa kanyang nadagdagan na pandama kahit na sa panahon ng pagtulog, napapansin niya ang panganib at kumikilos bago pa man mangyari ang pinakamasama, hinaharap ang 6 na maninirang puri ng mag-isa habang si Gobki ay mahimbing na natutulog. Ang isa sa kanila, matapos masaksak, ay namatay ilang sandali lamang pagkatapos dahil sa lason. Nagpaplano si Go na parusahan ang natitira, ngunit si Gadi, nakatayo sa tabi, ay nagtuturo ng leksyon sa mga gumawa ng kasalanan. Sa ika-13 na araw, ang 3 ito ay nagdevelop ng mga komplikadong kagamitan at taktika sa panghuhuli ng kinatatakutang mga nilalang tulad ng mga orc, palaging synchronized at batid ang bawat papel ng isa't isa sa mga panghuhuli. Kahit na bumagsak si Gichi sa unang linya, handa si Gabi na may kanyang sandata upang takpan ang likuran, habang si Go na may kanyang nakamamatay na sungay ay nananatiling isang malaking banta sa mga biktima. Sa pagkain sa laman ng halimaw, nakakamit ni Gobo ang mga kakayahan ng Labaido, wika ng orc, pati na rin ang detect at analyze. Nababahala sa pag-atake ng nakaraang gabi, nagtawag ang leader ng 3 sa kanyang mga kaibigan upang dalhin ang biktima pabalik sa kuweba at ialok ang pagkain sa iba pang mga goblin. Ang hakbang na ito ay magkakamit sa kanila ng respeto sa loob ng pamayanan, magpapalaganap ng kabutihan, at magpapahinto sa mga susunod na sorpresang pag-atake. Habang ang mga goblin ay nagpapakain, iniisip ni Go kung hindi niya gagawin ito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit parang may nagbago sa kanya mula nang dumating siya roon. Dahil sa hakbang na ito, nakakatulog siyang mahimbing ng gabing iyon hanggang sa tumanggap siya ng pangitain na nagpapahiwatig na naabot niya ang kinakailangang antas upang mag-evolve sa isang hobgoblin at tinatanong kung nais niyang magbago sa mas advanced na anyo. Sa sandaling iyon, nakakita lamang ng isang halo ng mga walang kahulugang titik at nagnanais lamang bumalik sa pagtulog. Pinili ng goblin ang oo nang hindi alam kung ano ang kasama nito.
Bilang resulta, tumanggap siya ng pagsasalamat mula sa dakilang Diyos ng wakas at pinagmulan. Sa ika-14 na araw, nagising si Gobo na halos katulad ng kanyang itsura bago siya muling ipinanganak bilang si Moki Canada. Samantala, nag-evolve rin si Gichi na lumaki pa ng mas marami. Nakikita ang tagumpay ng kanilang mga kaibigan, nai-excite si Gabi sa laki at lakas na kanilang naabot, at kahit ang matandang Gabi ay nagugulat sa kanilang pagbabago sa loob lamang ng 1 buwan mula nang sila'y ipanganak. Dahil sa kanyang natatanging katawan, nais ng higanting goblin na subukan ang kanyang bagong lakas, kaya inimbita si Goro sa isang labanang nagtatagal ng 5 minuto. Hindi nawawala ang kanilang pagkakaibigan sa panahon ng laban, ipinapakita ni Giki ang lakas na malayo sa karaniwan, na nagbabanat ng buto sa kanyang kalaban sa anumang sandali gamit ang kanyang malakas na mga suntok. Gayunpaman, umaasa si Gobo sa hindi kapani-paniwalang bilis upang maiwasan ang mga atake at panatilihin ang kalaban sa defensible. Matapos ang isang matinding laban, nagagamit ni Gobro ang pagkakataon ng kabagalan ng higanti upang mag-counterattack ng may sweep na nagpapatamba sa higanti, nagtatapos sa laban. Pagkatapos ng laban, nadarama ni Go ang isang nagbabadyang problema mula sa malayo, kaya't humihiling siya kay Gadi na bumalik sa kuweba at kunin ang halimaw na kanilang nilikha. Samantala, isang grupo ng mga lobo ay nahila sa paghabol sa isang grupo ng tumatakas na mga kuneho. Pagkatapos patayin ang mga maliit na hayop, kahit si Orc, na nasa maling lugar sa maling oras, ay nagbayad ng kanyang buhay. Sa pamamahagi ng sitwasyon mula sa malayo, nakikita ni Goro sa grupo ng mga lobo ang perpektong hamon upang subukan ang kanyang evolveng lakas. Inuutusan niya si GOI na maghintay kasama ang halimaw at bumaril sa lider ng mga lobo gamit ang isang pana ng lason habang siya ay umaasenso kasama si Gabkiki sa unang hanay. Nang wala ang kanilang leader upang mag-organisa ng mga atake, nagiging pagkalito ang mga hayop at mas madaling target para sa Hobgoblin duo, na agad na pinapatay sila. Sa wakas, sinubukan ng pinuno na bumangon at ipagpatuloy ang laban, ngunit sa huli ay inaangkin ng lason ang lobo, na nagdadagdag ng isa pang biktima sa hanay ng mga berdeng halimaw. Sa pagkain ng bagong biktima, nakakamit ni Goro ang mga kakayahan ng mabangis na pangangaso, balat na armas, at pamamahala. Pagkatapos, bumalik siya sa kuweba at inialok ang grupo ng mga lobo bilang pagkain sa mas madaling tamaan ng mga goblin, na humihingi na ibalik nila ang pagkain sa proporsyon ng kanilang pagkonsumo. Hindi sigurado kung paano manghuli ng mga makapangyarihang hayop tulad ng mga itim na mga lobo, humihingi ng tulong ang mga maliit na goblin sa mga hobgoblin, na nangako na magtuturo ng pangangaso at paggawa ng sandata sa mga hindi marunong. Sa ganitong paraan, pinupuri si Go ng pamayanan at tila unti-unti niyang tinatanggap ang liderato nito. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, inaakala niya na ito ay bunga ng kakayahang pamamahala, na nagbigay sa kanya ng pangitain ng landas na nais niyang sundan sa mundo na ito. Ngayon, kung ang kanyang plano ay kumain at lumakas sapat upang makamit ang pangunahing layunin sa kanyang isipan. Sa ika-17 na araw, ginaisang ni Gobo ang matandang Gabi upang saksihan ng isang trahedya na naganap kamakailan lamang sa kuweba. Lahat ng mga kababaihang tao, marahil ay nawalan na ng pag-asa sa kanilang mga buhay, ay nagpahayag sa lason sa parehong oras at tahimik na namatay habang natutulog. Kaya naman, naghandog ang 2 goblin ng isang libing para sa kanila. Sa ika-26 na araw, nagsimula nang magturo si Gomo sa mga goblin ng kanyang henerasyon, at ang bagong dating na si Go ay nahuhuli sa pagsasanay sa pagtakbo. Sa parehong oras, ang pinuno ay kumakain sa anumang mga magiting na kalaban na maaari niyang makita upang matuto ng bagong mga kasanayan. Lahat ay naging maayos sa panahon ng pagsasanay hanggang sa isang grupo ng mga armadong goblin ang lumapit sa mga mag-aaral ni Go, na kumuha ng kanilang mga tibak upang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, binalaan ni Gadyo na ito lamang ay ang grupo ng raiding, at lahat ay nasa parehong panig. Sa madaling salita, binubuo ng grupo ng raiding na ito ang mga magulang ng henerasyon ni Go. Sa pagdating ng punong leader na si Hopkin at ang kanyang mga kasamahan, maraming mahahalagang yaman ang dinala sa nayon, tulad ng mga provision, kagamitan, at higit pang mga kababaihang tao. Dahil sa napakalakas na dominanteng DNA ng mga goblin, ang pakikipagtalik sa iba pang mga species ay nagreresulta pa rin sa pagsilang ng mga goblin. Nauunawaan ni Gobo ang pangangailangan para sa reproduksyon ngunit hindi sumasang-ayon sa paraan kung paano nila ito ginagawa. Kaya't lumalapit siya sa leader ng raid at humihiling na alagaan ang mga tao. Ngunit hindi gusto ng malaking lalaki ang pakikialam na ito at sinusubukang hamanin si Go, na nagdulot ng malawakang tensyon sa pagitan ng mga puwersa ng raid at mga subordinado ni Go.
Sa sandaling ito, dumating si Hobbs at Hobie the Mage at hinihiling sa dalawa na magpakalma dahil ang isang panloob na digmaan ay magiging napakapagod. Upang malutas ang sitwasyon, ipinapayo ni Seth na harapin ng mga lider ng bawat henerasyon ang isa't isa sa isang walang armas na duelo, at ang nanalo ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa ngalan ng buong tribo. Sa kagustuhan na turuan ng mapangahas na bata ng leksyon, tinanggap ni Hopkins ang alok at hindi rin tumutol si Gobu. Kaya't sa maikling panahon, madaling natalo ang leader ng raid at nagtatanong si Gabi kung saan nakuha ng nanalong goblin ang lubid na iyon. Ipinaliwanag ni Go na ang tela na ito ay ginagawa ng kanyang katawan tulad ng laway sa loob. Ipinagdiriwang niya ang katotohanan na kumain siya ng demonyong gagamba sa kanyang magandang performance. Iniamin ni Hobbs na may potensyal ang batang goblin, samantalang ipinagdiriwang ni Hobbit ang kapanganakan ng isang taong puno ng pag-asa sa kanyang pagkawala sa tagumpay. Go ngayon ay naging pinuno ng nayon, at wala sa mga kasamahan ni Hoboken ang sumalungat sa desisyong ito. Makalipas, nagtitipon ang bagong pinuno ng mga goblin upang hulihin ang mga tao at nagpahayag na ipinagbawal niya sa sinuman na hawakan sila, ni hindi niya rin balak na gawin ito. Sa halip, si Gobu ang mag-aalaga sa kanilang lahat hanggang sa maibalik ang mga babae sa ilang lungsod ng tao. Nagtanong ang isa sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin bilang kapalit, at ibinunyag ng goblin na lubos niyang nais na magkaroon ng kaalaman ng mga tao na kanilang hawak. Alam naman ni Go na sila ay bahagi ng isang grupo ng mga traidor na atakihin sa kanilang paglalakbay ng mga goblin. Pinatay ang lahat ng mga lalaki, iniwan ang mga babae, at marahil ay maaaring matuto sila ng ilang bagay tungkol sa custom breed ng susing ito. Sa ika-208 na araw, lumilitaw ang pinunong taga-nayon upang pakainin ang mga bilanggo, at tila nga, mas maayos ang kanilang pag-handle sa sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Palaging sinusubukan ni Gobu na ihanda ang mga pagkain gamit ang mga kinita na sangkap para ang mga tao ay makakain ng mga bagay na kanilang sanay na, pati na rin bilang paraan upang mapanatili ang kanilang katinoan sa gitna ng lahat ng itong stress. Sa pag-aanalisa sa kanyang pag-iisip tungkol sa kalinangan ng tao, napagtanto niya na hindi sila umaasenso tulad ng mga goblin, ngunit bilang kapalit, mayroon silang isang malawak na saklaw ng mga trabaho. Ang pinakatamad na babae ay isang tagapagpahalaga at panday ng bakal, halimbawa, ang kambal ay isang kusinero at tagatahi, sinasabi ng babae na may salamin na siya ay isang alkaymista. Sa huli, ang matapang na pulang buhok na bumati sa kanya sa kanyang pagdating ay dapat ay isang baguhan na mandirigma, at naniniwala si Gogu na siya ay maaaring lumahok sa pagsasanay sa hinaharap. Sa usapang pagsasanay, pinangungunahan ni Gore ang isa pang araw ng pagsasanay, at maraming mga goblin ang pagod sa isang mahigpit na pilosopiya sa pagsasanay mula sa pinuno ng nayon. Sinusubukan ng dalawa sa kanila na tumugon sa mga hinihingi ng pinuno ngunit agad na napapalagay sa kanilang lugar sa pamamagitan ng puwersa. Ang ideya ni Gogu ay ilagay sa tabi ang pangangaso pansamantala upang palakasin ang iba pang mga pangkat na ehersisyo pati na rin upang turuan ang mga patakaran na kanyang itinatag. Sa ika-31 na araw, nababalot ng ulan ang langit sa labas ng kuweba habang ang Gore at GOI ay nakikipaglaban sa napaka-intensibong duel sa pagsasanay sa ilalim ng paningin ng iba pang mga mamamayan, kasama na ang naiinggit na Hokan na nawalan ng lahat ng kanyang prestihiyo matapos matalo kay GoPro. Maliwanag na hindi ito tatanggapin ng basta-basta ng palalong hobgoblin at, kasama ang isang grupo ng iba pang mga goblin, sila ay nagtitipon sa gabi upang samantalahin ang mga kababaihang tao na nasa pangangalaga ng pinuno. Gayunpaman, nakarinig si Go ng usapan ng mga kriminal at nagtagumpay na pigilan ang isang sakuna sa tamang panahon, pinalayas ang isa sa mga goblin at kinulong ang natitira. Binabanggit ni Gobu sa pinuno ng mga mali ang kanyang pagkakamali, na hindi na lamang kamakailan ay malinaw niyang ipinahiwatig na hindi dapat hawakan ang mga tao. Sinasagot ni Int Errant Hopkins na hindi kailanman mauunawaan ng isang bata ang matamis na lasa ng isang babae, kaya sinipa siya ni Gobu at nawalan ng malay, at humingi ito ng paumanhin sa pagpapatakot sa mga babae. Umiiyak sa takot ang pulang buhok dahil sa kanyang nakitang pangyayari. Dumating ang iba pang mga goblin upang makita kung ano ang nangyayari, at hiningi ng pinuno kay Gobki na ilabas ang mga bilanggo habang dapat gisingin ni GOI at pagsamasamahin ang lahat upang makita kung ano ang gagawin ng pinuno. Kaya, kahit nasa ulan, nagtitipon ang mga mamamayan ng nayon sa labas at pinanood si Gobu na walang habas na sapakin ng mga kriminal, naglalagay ng halimbawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga patakaran ng tribo. Huminto si Go sa pagpapahirap sa mga bilanggo nang halos mamatay na sila upang mawala ang kanilang buhay sa isang mahabang at masakit na paraan. Si Goken, na tumanggap ng pinakamasamang parusa, ay namatay lamang kinabukasan.
Sa ika-32 na araw, nagtitipon ang pinuno ng kanyang grupo upang manggaso ng isang tricorn, sinubukang paslangin ito ng isang palaso. Pinigilan ng matibay na kaliskis ng hayop ang pagpasok ng palaso, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga spiderweb, nagtagumpay si Go na ay mabalisa ang kabayo para kay Gabki at sa kanya upang tapusin ang trabaho. Ang kalaban ay mahirap patayin, ngunit tiyak na ang gantimpala ay sulit, na may kasamang pagkuha ni Gore ng ilang makapangyarihang kakayahan tulad ng pagsukat, mabilis na paghilom, at triple thrust. Ang huling kakayahang ito ay nagpapahintulot sa isang solong suntok na magdulot ng 3 epekto sa isang pagkakataon. Sa mga sumunod na pangyayari, sa gabi, sinusubukan ni Gobo na magpahinga matapos ang isa pang mabigat na araw ng pangangaso hanggang sa lumitaw ang babaeng may pulang buhok at humiga sa tabi ng goblin. Alam niyang mahirap ang gabi ng babae kahapon, kaya pinapayagan niyang matulog ito sa kanya. Sa ika-33 na araw, napansin ng pinuno na sumama si GOI sa kama ng tao sa kanya, ginagamit ang mga braso ng goblin bilang unan magdamag na nagdulot ng pananakit sa mga ito sa loob ng ilang oras. Makalipas ang kaunting panahon, sa kabiguan ng lahat, naging isang hobgoblin na si Gobo matapos ang maraming mabigat na pagsasanay, at ang lahat ay naging maayos sa pamumuno ni Gabki bilang kapitan ng mga mandirigma ng malakas na proteksyon. Si Gabi ang namamahala sa unit ng mahabang saklaw ng atake, samantalang si Hobbs ang namuno sa grupo ng magaang Armedora na nakatuon sa kakayahang mag-move. Kinuha ni Gobo ang likod na suporta, pinapabura ng iba't ibang mga task, at si Hopsy, ang tanging manggagaway ng nayon, ay magiging kapitan ng mahikal na puwersa, ngunit hanggang sa ngayon, wala pang mga manggagaway na dapat ipagsanay. Sa araw na ito, iniwan ni Gobo ang pagsasanay sa mga kapitan at naglakbay patungo sa mga kalailiman ng kagubatan upang lamunin ang iba't ibang uri ng biktima. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang nabibingi-bingihang trickhorn sa tabi ng isang ilog, kaya't napagpasyahan niyang subukan ang kanyang unang mahika na atake laban sa hayop. Ipinatawag niya ang yugto isa ng mahikang conclusion, ang G-Durg, at kumuha ng ulo ng kabayo. Sa kanyang sarili, kinikilala niya na medyo nagmayabang siya matapos ihagis ang kanyang unang ensayo, ngunit iba pang mga hamon pa rin ang darating habang siya ay naglalakbay payutara sa kagubatan. Hanggang sa hapon, bigla na lamang niyang nakita ang isang malaking talaan ng dugo at bigla niyang naalala ang sinaunang mga turo mula sa matandang Gigi, na laging nag-i-insist na walang dapat magkaroon ng nakakatakot na ideya na eksplorahin ang Northern Forest dahil sa kalaliman nito ay mayroong isang malaking pula creature na tinatawag na Red Bear. Sinundan ni Gobo ang mga bakas at napagtanto na kahit ang malakas na kaliskis ng tricorn ay hindi nakapagligtas sa kanya mula sa hayop na ito. Hanggang sa ang mismong nilalang ay lumitaw sa harapan ng goblin na may kanyang mabigat na mga hakbang at nakakatakot na anyo, kasama na ang isang ngawit na kayang paglamigin ang kaluluwa ng pinakadakilang hobgoblin. Ang sinumang may kahulugan ng panganib ay tumakas na, ngunit nagpasya si Go na mag-isip ng plano upang pabagsakin ang malaking bagay na ito dahil hindi niya matiis ang posibilidad na magkaroon ng kakaibang kakayahan mula sa magiting na halimaw na ito. Kaya naman, muli niyang ipinatawag ang Gither Spear, handang gamitin ang lahat ng nasa kanyang kapangyarihan upang mapabagsak ang pula na oso. Samantala, sa nayon, nag-aalala si GOI na hindi pa bumabalik si Gobo. Kaya't nagpasya si Gobo na tanungin siya sa loob ng kuweba. Sa loob, wala sa mga residenteng goblin ang may anumang ideya kung saan naroroon ang pinuno, ngunit pinasalamatan ni Gabi ang pagsisikap ng kanyang kaibigan. Tungkol sa pinuno ng nayon, ang kanyang mahikang sibat ay nagawa niyang putulin ang isa sa mga paa ng oso, na inilagay niya ang kanyang braso sa harap ng kanyang katawan upang maiwasan ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang kaliwang paa lang ng halimaw ay sapat na upang magdulot ng nakamamatay na pinsala, at pinaniniwalaan ni Go na kahit ang mga pinoong balat na Armedora na kanyang kinuha mula sa tricorn ay hindi makakatulong sa anumang paraan. Kaya't sinubukan ni Gobo na durugin ang bungo ng kaaway gamit ang kanyang palakol, ngunit mas matibay ito kumpara sa laban ng goblin. Nabigo, isinabog ni Gobo ang isang malaking dami ng web upang ay mabalisa ang oso, ngunit ang lakas nito ay sobrang laki na ang kanyang mga gapos ay hindi nagkontrol. Sa sandaling iyon, bigla ang binigyan ng sorpresa ng oso si Go sa pamamagitan ng pagsusuka ng isang napakalaking bola ng apoy na nagpapainit sa buong kagubatan. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang umalis ang oso, iniisip na wala na itong kalaban. Samantala, ang goblin ay nagpapagaling sa likod ng isang puno upang maiwasan ang pagkakakitaan. Hindi pa niya kailanman nakita ang isang oso na gumawa ng ganoon, ngunit ngayon kailangan niyang harapin ang kanyang desisyon na habulin ang halimaw na ito, kahit na alam niyang marami siyang mawawalang proseso.
Kaya't ang pinuno ng tribo ay nagbigay sa kanyang sarili ng ilang depensa na mahika at sumalakay sa pulang oso, na humihikayat ng isa pang bola ng apoy mula sa hayop sa kanya. Gayunpaman, ngayong pagkakataon, handa na si Go para sa epekto at protektado ng isang mahikal na kalasag. Lumapit siya sa hayop hanggang sa magawa niyang itusok ang kanyang tibak sa lalamunan nito. Gayunpaman, nakayang hawakan ng hayop ang goblin at ihagis ito palayo, nagdulot ng malalang pinsala. Kung gayunman, ang talim na nakatusok sa bibig ng hayop ay maiiwasan nito ang paglulura ng apoy, at maaaring iyon ang paraan para sa goblin na makamit ang tagumpay. Gayunpaman, nanatili ang oso na matatag sa kanyang posisyon, samantalang pinaniniwalaan ni Go na maaari siyang mamatay kung tatanggap siya ng isa pang hampas na gaya nito. Gayunpaman, ang gutom na nararamdaman ng hobgoblin ay tumutunog ng malakas, kaya't minamaliit niya ang pulang oso muli gamit ang kanyang dalawang kamay na palakol. Sa simula, sinuntok niya ang oso at nakatakas mula sa paghihiganti gamit ang kanyang mas mabilis kaysa karaniwan na bilis. Ngunit sa isang diretsahang paghaharap, ang putol na braso ni Go ay lumilipad sa kagubatan, puno ng dugo. Sa ika-34 na araw, sumiklab ang maagang umaga habang si Go ay nagigising mula sa kanyang pagkalipas sa kamatayan, kahit na nawalan na ng kanyang braso at may mga kuko ng oso na nakaipit sa kanyang dibdib. Naging matagumpay ang goblin sa pagsugpo sa hayop, pinatay ito ng tuluyan. Hindi kayang pag-isipang bumangon, kaya hinawakan ni Go ang paa ng hayop sa kanyang dibdib at pinagtitisok ito ng may kahirapan, kaya natamo niya ang mga kakayahang malubhang pinsala at lubhang lakas. Sa gayon, nakalikom siya ng sapat na puntos upang mag-evolve sa isang ogre, at habang siya'y nawawalan ng kamalayan ng isa pang beses, nagawa pa rin ni Go na pumili ng oo. Pagbalik sa nayon, namangha ang lahat sa laki na naging si Go isang buwan lamang matapos siyang ipanganak. Ang hobgoblin ay ngayon ay nagtagumpay sa pagtalo sa Panginoon ng Hilagang Gubat at naging isang ogre, na naging isang leader sa tribo. Ang ilang mga babae ay mas naging hayag sa harap ng lahat ng liderato na ito. Habang siya'y naghahanap ng mas maayos na damit na isusuot, nakatagpo niya ang mga batang babae sa daan at inubos ang ilang panahon upang kumbinsihin sila na siya pa rin si Gobo. Bukod pa rito, patuloy si Gabi sa pagkurot sa binti ng ogre para sa ilang kadahilanan. Nang maglaon, ibinigay niya ang kanyang kagamitan sa panday na tao, na pangako na aayusin ang palakol at gumawa ng kutsilyo gamit ang espiritong bato. Kaya't pinasalamatan ng lider ang panday, ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa kanya sa parehong pagkakataon. Ngayon, sumali na ang pulang buhok sa goblin sa gawin ng pagkukurot sa pinuno. Ang kambal ay itinalaga sa isang gawain, ngunit napagtanto nilang mabigat ito para sa dalawa lamang nila. Kaya't binigyan ni Gabo ng 3 babaeng goblin mula sa logistics squad. Sa mga tao na nakikilahok sa mga proseso ng nayon, natuklasan ni Go na kamangha-mangha na ang mga mortal na kaaway ng mga goblin ay nag-adapta ng maayos, naisip na magiging mabubuting asawa sila. Ang pinuno ay nagtanong kung gusto ng 2 kambal na magpakasal sa kanya, ngunit tila hindi gaanong gusto ni GOI at ng pulang buhok ang ideya. Tungkol naman sa alchemist, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga posyon, at natuklasan ni Go na nagawa niya ang isang lason para sa pangalaga sa sarili. Ngunit matapos makilala ang mababait na mga goblin tulad ni Go, nagpa siya siyang itigil ang paghalo ng lason sa pagkain nito. Gayunpaman, binanggit ng alchemist na ang ogre ay lubos nang nagdevelop kaya't maaaring hindi na magawa ng nakamamatay na likido na iyon na siyang pabagsakin sa kanya. Kaya't itinaas ng ogre ang babae at ipinakita na siya ay patuloy pa rin sa yugto ng paglaki, na nagdulot ng karaniwang ngiti mula sa magandang intelektual na nagpalugod sa pinuno. Muli, ipinakita ng infernal duo na sila ay lalong hindi masaya sa walang kabuluhang ito. Ngunit sa huli, nagawa ni Go na patahimikin ang mga hayop at muling itong buhayin ang lahat ng mga babae sa tamang direksyon. Sa ika-36 na araw ng kanyang buhay, nagpa siya ang pinuno ng nayon na hindi na sumali sa pagsasanay sa labanan dahil kahit ang kanyang mga banayad na suntok ay halos pumatay sa mga normal na goblin, at pati na rin ang pananggalang ni Gobki ay halos basag na. Habang naglalaro ito habang binubuo ang isa sa mga biktima, iniulat ni GOI na papunta siyang manghuli ng isang kakaibang paraan, tila naapektuhan sa pamamagitan ng isang bagay. Sa araw na iyon sa nayon, nagtungo sina Gabi at Hab sa isang pangangaso kasama ang isa't isa, si Go ay nagbahagi ng mga espiritu bato, at ang pulang buhok ay nakatuon sa kanyang pagsasanay sa labanan. Sa pagitan nito, nakipag-usap si Gobo sa mage, si Hubs, tungkol sa kanyang kaliwang braso na kinain, na naadaptahan ng pinuno matapos kainin ng isang slime. Hanggang sa itinanong niya ang tungkol kay Gobkichi, at sinabi ng mage na depende ito sa dami ng pagsisikap na kanyang ilalagay.
Gayunpaman, napansin ni Go na hawak ng goblin ang isang aklat na kanyang binabasa, kaya nakalimutan niya ang tungkol sa bagay ng kanyang kaibigan at patuloy na humihingi ng kanyang aklat habang tinitingnan ni GOI ang nakakatawang eksena. Ayon kay Go, ito ay ang kanyang pinakamalapit na araw sa loob ng mahabang panahon. Sa ika-37 araw, ang lahat ay naglu-lunch ng payapa matapos ang umaga na pagsasanay hanggang sa dumating si Hobo na may dugong caruncle, kaya minadali ng obra na magbigay ng unang lunas. Ipinaliwanag ni Hobo na nagde-date siya sa pader nang mahulog ang Karen dahil nawalan siya ng maraming dugo. Kailangan nilang kumuha ng isang reagent na nagpapalakas ng dugo mula sa alchemist. Muli, ang munting Wo ay nagising at matapos marinig ang nangyari, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang returner at nagpasalamat para sa paggamot na kanyang natanggap kahit na siya ay isang estranghero. Sa huli, siya ay sinusundan ng mga tao na nagnanais sa mahalagang magic stone sa kanyang noo. Sa makatuwid, nananawagan si returner kay Goro bilang mga goblin na palayasin ang mga manlalakbay na ito mula sa kagubatan dahil siya ay nasa matinding panganib. Habang nakikinig sa pakiusap, napagtanto ni Gobo na ito ay isang artipisyal na carbuncle na nilikha ng legendaryong Mage Velvet upang bantayan ang sikreto ng yaman ng kanyang Panginoon. Binakuran ng mga tao, nasira ang kanyang core na nagpapanatili sa kanyang buhay, kaya't may kaunting oras na lamang para sa kanya. Malamang, ang sikretong kayamanan ay naglalaman ng ilang mga legendary class na item na nakalikom si Velvet sa kanyang buhay. Sinasabi ni Returner na kinamumuhihan ng kanyang Panginoon ang mga tao, kaya't mas gugustuhin niyang iabot ang yaman sa mga goblins bago ito agawin ng mga tao. Sa gayon, tinatawag ng pangunahing lider ang lahat upang ipahayag na ngayon ay magsasama-sama silang lahat sa lihim na silid ng kayamanan ng 1,000 taong Mystic Mage. Kaya, humihingi si Gobo ng kutsilyo na may Spirit Stone na ginawa ng panday, bagaman nais niyang intimidahin ang mga tao at subukang palayasin sila ng walang karahasan. Gayunpaman, kung mabaaygo ang mapayapang pamamaraan, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng marahas na puwersa. Matapos harapin ang mga kaaway, lahat ng mga goblin ay dadaan sa butas na di sinasadyang ibinuga ni Gobo patungo sa kayamanan ni Velvet. Sa paglapit sa ginto, iniutos ni Go na maghintay ang lahat habang siya lamang ang mag-aasikaso sa mga manlalakbay. Sa sandaling pagkakataon, ang mga tao ay sumalakay sa bida, napansin na mayroon ding kakaibang uri ng ogre. Naroon, nagpapaisip si Gobra na hindi siya isang variante kundi isang bihirang uri. Anuman, kailangan ng mga lalaki na makagawa ng paraan upang makumpleto ang kanilang misyon, ngunit ang unang sumalakay ay nag-iisip na ang kanyang pagkakasilaw ay magdadaya sa kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ng ogre na sila ay nasa loob ng bahay ng iba at pagkatapos patayin ang sino mang kanilang nakita sa daan. Walang kaligtasan para sa krimeng ito, ang mga kriminal ay natatakot sa ogre na nagsasalita ng kanilang wika at nagsasagawa ng atake bago magawa ni Go na mag-alok ng mapayapang pag-atres. Sinusubukan pa niya itong proposisyon sa ilang mga sandali, ngunit ang mga kalaban ay determinado na manalo sa labang ito sa pamamagitan ng karahasan. Ang tatlo sa likod ay may kasamang mataas na kalidad na mahiwagang kagamitan, ngunit mukhang hindi pa rin nila alam kung ano ang kanilang ginagawa, at inakala ni Gobo na nabigyan lang sila ng magandang kagamitan kahit hindi nila alam kung paano ito gamitin ng wasto. Ang kawalan ng karanasan na ito ang nagpapaulit-ulit sa kanilang mga atake at naging maaasahan hanggang sa makaya ng isang mandirigma na ihagis ang isang antas 3 sumpa sa mukha ng pinuno ng goblin. Gayunpaman, sa halip na magdulot ng tagumpay sa mga tao, itong mahika ay nagpapagalit sa ogre, kaya't kanyang tinawag ang isang maliit na lindol upang mawala ang katiwasayan ng mga kalaban at gawing madali silang mabiktima. Pagkatapos nito, ang iba pang mga goblin ay umaatake sa mga tao, at ipinangako ni Gobra na gugustuhin nila na hindi sila nakinig. Kaya, matapos nakawin at hatiin ang kanilang mga ari-arian, nilamon ng tribo ang lahat ng mga tao. Ang pagkain ay nagbigay sa pinuno ng mga kakayahan na naglalaro sa pagitan ng mga klase ng Templar at Archmage. Bukod dito, ang mga kagamitan ng mga kriminal ay napaka-valuable, tulad ng isang mahiwagang likod na bag na nagdadala ng 200 na bagay at isang singsing na nagtatago ng impormasyon ng gumagamit sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga bagay. Sinipsip ni Go ang mga kakayahan na ito, at ngayon ay maaari niyang itago ang 1,200 na bagay sa isang mahiwagang kahon. Matapos punan ng kanilang bahagi ng kasunduan, dinala ang tribo ng goblin sa silid ng yaman sa likuran. Susunod, ang yumao na si Velvet ay nagpapasalamat sa tribo para sa kanilang tulong at tinatiyak sa kanila na lubos na nalulugod din ang kanyang Panginoon.
Ayon sa Carbuncle, siya ay labis na may talento sa pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan, kaya't maaaring kumuha ang mga goblin ng maraming bato ng espiritu mula sa yaman. Pagkatapos nito, nagpapasalamat ang maliit na nilalang sa kanila ng huli at nagpaalam, nawawala ng wakas sa kamay ni Go, iniwan ang kanyang bato ng espiritu sa kanya. Sa pamamagitan ng pagkonsumo sa bato, natutunan niya ang kakayahan ng Golden Rule. Sa wakas, ang grupo ay tahimik na nanalangin para sa Carbuncle at pagkatapos ay nilinis ang silid ng yaman, itinapon ang lahat sa mahiwagang kahon. Gayunpaman, bago umalis, pinaniniwalaan ni Goro na ang pag-iwan kay Velvet doon ay di makatarungan, kaya't nagpasya siyang sunugin siya. Sa paggawa nito, isang guwantes ay bumagsak mula sa katawan ng mandirigma, at habang isinusuot ito ng pinuno ng tribo sa kinakain na kaliwang braso, naglalabas ito ng ilang metalikong tentikulo na kumakapit sa katawan ng ogre hanggang sa sila ay maging isa. Sa legendary item na ito na nakasuot, nakakamit niya ang kakayahang self-evolution at 3 pa bukod dito. Bukod dito, maaaring i-rotate at baguhin ng braso ang hugis nito ayon sa kanyang kagustuhan, gayon din ang paggawa ng mga lason at metalikong cable. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ng pagkumpleto sa misyon ni Returner, nasisiyahan ang mga goblin sa inumin sa gitna ng mga ganang ari at ipinagdiriwang ang matagumpay na tagumpay. Sa ika-38 araw, sinuri ni Gobo ang mga kagamitang nakuha sa isang panday, at talaga namang marami itong mga legendary at mahiwagang bagay. Sa ika-39, ipinamahagi niya ang mga mahiwagang bagay sa kasalukuyang 15 hobgoblins. Ang mismong Gobra ay kumuha ng Scarlet Long Spear, Giggle Bay, at ang Magical Bracelet EGA. Ang mga legendary na mga bagay na tulad nito ay responsable sa pagpapangyari ng mga digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ang lipunan ng mga goblin ay umabot sa isa pang antas. Sa huli, lahat ay nag-level up habang nagtitipon ng mga sangkap para sa Bersto. Subalit hanggang hindi pa handa makipaglaban ng mapula ang buhok, si Go ay nag-aalala kung ano ang gagawin dito. Sa ika-40 araw, isang bagong pinuno ang pipiliin sa mga hobgoblin sa pamamagitan ng isang kompetisyon, at ang kanilang lakas ay humantong sa pinuno na bumuo ng isang pangkat ng mga mandirigmang bayad. Kinabukasan, maaga nang umalis ang pinuno upang subaybayan ang di kilalang biktima, tulad ng isang gintong gagamba na may tila mahalagang balat. Sa pamamagitan ng pagkain nito, natutunan niya ang tumawag ng mga ginto at gayon din ang paggayak ng balat ng gagamba. Kasunod nito, ang isang pula na tandang na may kwarto ang nakakuha ng pansin ng ogre at agad na naging pagkain din. Pagkatapos, naglakbay siya sa gubat hanggang sa kanilang madiskubre ang isang kahangahangang kasunduan kung saan naninirahan ang mga alamat na mga ama, kilala sa pagpapadala sa mga lalaki ng matalinong lahi at pagkatapos ay kinakain sila. Ayon kay Gagi, lahat ng mga ama, walang pagtatangi, ay napakakaakit-akit sa mga lalaki dahil hindi nawawalan ng bisa ang kanilang kaakit-akit at ang kanyang plano ay malansang inlalaki ng isa kapag siya ay malapit ng mamatay. Sa madaling panahon, isa sa mga nilalang na ito ay nahulog sa ilusyon sa rip belly ng ogre na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at lakas, kaya inanyayahan niya itong hugasan ng kanyang dahon, isang tela sa maliit na tangke ng kulay abo na balat. Kahit na may tent na itinayo, matibay na tumanggi si Huga sa mga pang-akit na kapangyarihan ng nilalang na iniwan ng Diyos. Ngunit upang tiyakin na hindi siya magiging barbecue ng ogre, ipinakilala niya ang kanyang kakayahan sa Lebido upang gawing tanghalian ng Dryad sa pamamagitan ng pagdamang sa kanyang napakalaking kapangyarihan sa loob ng 5 magkasunod na oras ng isang stop clock, kaya natamo ang kakayahang magpaabot ng pagbati. Pagkatapos ng mitolohikal na gawain, nagpaalam ang dalawa. Makikita nila ang kanilang ugnayan mamaya, pagkatapos ay nagpatuloy si Gobo sa kanyang paglalakbay hanggang sa kanyang matuklasan ang isang lawa na may isang talon. Pagkatapos, habang hinuhugasan niya ang kanyang instrumento ng pag-ibig, napalibutan ng mga lalaking butiki ang ogre, ngunit agad silang lahat ay naging pagkain ng walang masyadong abala. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang mapanganib na pilak na braso upang gawing biktima ang isa pa at maramdaman na siya ay lalong lumalakas. Sa ika-42 araw, natuklasan niya na may 2 goblin na lahat ng kakailanganin upang maging mga mangkukulam, kaya ipinasa niya sila kay Hobie. Labis na nasabik si Hobie kaya't ang kanyang ngiti ay nagpadama pa ng kalamigan sa pinakamataas na pinuno ng nayon. Matapos pag-aralan ng ensayo, natuklasan niya na ito ay isang kakayahan na nagbabago ng bagay, ngunit kapag nagpa-practice sa panday, tila nababagabag ang babae sa isang bagay. Ang sumunod na araw, tila iniwasan rin siya ni Gabi, kaya't nagpasya siyang tanungin ang mga tao kung ano ang nangyayari, ngunit walang sinuman ang may anumang ideya kung bakit siya tinataboy. Sa kabuuan,
Ang mapula ang buhok ay nagbibigay rin sa kanya ng masamang tingin, at pati na ang kambal ay naglagay pa ng lason sa pagkain ng pinuno. Sa wakas, nagpa siyang kausapin ng alkmista, at inilantad niya na lahat ng mga babae ay naiinggit pagkatapos ng munting paglalakbay ni Mr. Go sa umaga. Hindi naman na ipahayag ng kahit sino, ngunit ang Lady Dryad ay nag-iwan ng mga bakas ng pagmamahal sa leeg ng ogre, nagpapahayag na ang pangangaso sa gubat ay nagbunga. Anuman, sinasabi ng alkmista na nauunawaan niya kung paano nararamdaman ng mga babae, at agad niyang hinahalikan ang pinuno sa pisngi upang ipakita na hindi siya isang dryad ngunit pwede siyang lamunin kung kailangan. Sa likuran nila, nagpapakita si Gadi ng kanyang galit at pangako na hindi niya kailanman papatawarin si Gobo para ditong pagtataksil, ngunit maikli pagkatapos, siya ay kumikibo at humihingi na sumama, habang ang ibang mga babae ay nagpasya na ayaw nilang maiwan. Hinaharap ang ganitong sitwasyon, seryoso na nag-isip si Gogo sa alok, at maikli pagkatapos, natutunan niya ang mga kakayahang fluid jet at multiple staff. Muli, nahimasmasan ni Gabo na may papalapit at natuklasan niyang isang grupo ng marangal na mga elves. Ang mga tao ay malapit nang atakihin sila upang kunin ang kanilang kayamanan, kaya't pumunta sila upang humingi ng tulong mula sa mga goblin. May masamang asal ang lalaking elf na ito, ngunit nag-aalok sila na magbigay ng buong maghapon ng pagkain para sa kanilang nayon. Iniisip ni Gabi na ito ay isang magandang alok, ngunit labis na nagtataka si Gabo sa pagtanggi. Hindi niya iniintindi ang sitwasyon, gusto lamang niyang maging mas tapat ang lalaki sa kanyang paghingi ng tulong. Ang lalaki ay handang atakihin si Gabo, ngunit pinangungunahan ni Gabo ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng isang nakakatakot na tingin. Binabalaan ni Gabo ang lalaki na sabihan ng kanyang mga nakatagong pamanang manlililok na ibaba ang kanilang mga pana. Subalit sa halip na si Gabo ang kanilang barilin, wala silang pag-asa na masugatan si Gabo. Itinigil ng elf ang kanilang atake, at ipinaliwanag ni Gabo na tinatanggihan niya ang kanilang alok dahil hindi siya nasa mabuting pakiramdam. Gayunpaman, ang mga goblin ay naninirahan din sa kagubatan na ito, at kung ang mga tao ay magdudulot ng problema, hindi siya magiging tutol na makipagtulungan. Nakagagulat si Gabo sa lahat habang ginagamit niya ang kanyang alamat na sandata upang bantaan ang lahat ng mga elves ng sabay-sabay. Kahit na hindi ganap na nauunawaan ni Gabo kung paano ito gumagana, ngunit kapag siya ay sumasaksak nito, siya ay kayang mag-produce ng walang hanggang dami ng mga sibat na maaaring umabot ng 100 metro. Takot na tumakas ang mga elves, kaya umaasa si Gabo na hindi niya sila makita muli sa loob ng mahabang panahon. Sa ika-45 araw, sinuyod ni Gabo ang 20 kulay abong slime. Ang pagkain sa kanilang mga core ay nagbigay sa kanya ng maraming kakayahan, kabilang ang pag-regenerate ng likido at auto-replication. Sinubukan ni Gabo ang auto-replication at natuklasan niyang magagawa niyang lumikha ng isang maliit na bersyon ng kanyang sarili mula sa kanyang dugo. Kahit makita niya ang kanyang sarili mula sa bagay na ito, na nangangahulugang mayroon silang magkaugnay na mga pandama. Ito ay nagbigay kay Gabo ng isang napakagandang ideya. Sa ika-46 na araw, pinagawa niya ang mga babae ng mga damit na may dugo sa lineng. Sa ganitong paraan, maaaring maglingkod ang mga ito bilang transmitter sakaling sila ay nasa panganib. Sa ika-47 araw, natuklasan ng isa sa mga mean na scout ni Gab na hindi natuto ang mga elves dahil sila ay bumalik. Sa pagkakataong ito, pinakawalan na lamang ni Gabo ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng kuweba, at ang mga elves ay natakot dahil hindi sila makakilos. Paglabas ni Gabo, hindi man lamang siya nagsalita at simpleng hinuli niya ang mga ito. Ipinaliwanag ni Del, ang pinuno, na ang kakulangan ng respeto ni Gab ay sugatan ng kanyang dangal at ito ay nagdulot kay Gabo ng higit sa isang kamatayan. Gayunpaman, humingi ng paumanhin ang iba pang mga elves dahil hindi nila natigil ang kanilang pinuno. Dumating si Gabo sa isang desisyon, ngunit ito ay mabigat. Ang kanilang pinuno ay maaaring ituring na patay na, ngunit ang natitirang mga ito ay magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Pakakaharapin ng mga ito ang mga goblin sa isang peking laban, at ang mga elves na mananalo ay mabubuhay. Ang pagpili ni Gabo ay patas dahil siya ay nagpapahayag na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang lumaban ng buong lakas. Sa wakas, sa 12 elves, 6 sa kanila ang natalo. Ang 6 ay mga lalaki, ngunit aminado si Gabo sa kanyang sarili na inayos niya ang laban dahil ayaw niyang makitang matanggal ang mga babae. Pagkatapos, kinain ni Gabo ang mga talunan, ipinaalam ni Gabo sa mga natirang buhay na sila ay ngayon ay mga bilanggo. Iniisip ni Gabi na ang mga bilanggong elf ay magiging maraming saya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Gabo na mayroong mga patakaran laban sa pagsasamantalahan ng mga bilanggo.
Sumumpa si Gabi na makinig sa kanyang pinuno ngunit patuloy na lumuhad dahil siya ay desperado. Pagkatapos ay pumunta si Gabo upang bigyan ng huling parusa ang pinuno ng unit ng mga elf. Sa ika-48 araw, nakikita natin na umabot si Gichi sa antas na 100. Sa ika-49 na araw, nagulat ang lahat na makita na ang Gab-Kichi ay nag-evolve sa isang espesyal na uri. Ang kanyang madilim na pulang kulay ay resulta ng isang biyaya mula sa demigod ng apoy, at ang kanyang Ironheart skin ay isang biyaya mula sa demigod ng digmaan. Ipinaliwanag ni Gab-Kichi na si Gabo ay hindi pa nakakahanap ng kasparring mula nang siya ay maging isang ogre, at si Gab-Kichi ay nag-aalala na hindi niya ito maabutan. Ngunit ngayon, iba na si Gab-Kichi, kaya nag-sparring sila sa labas. Higit pa rin na namamayani si Gabo sa laban, ngunit nakakagulat na kayang manindigan ni Gab-Kichi. Sa huli, nanalo pa rin si Gabo sa laban, ngunit ipinakita ng laban na si Gab-Kichi ay tunay na kanyang kakumpetensya. Noong gabi, pagod si Gabo, at siya ay nakaharap ng isang kakaibang anyo. Ang bagay na ito ay humihingi ng paumanhin para sa hindi malamang dahilan at nagbibigay kay Gabo ng isang regalo dahil iyon ang pinakamaliit na magagawa nito. Nagising si Gabo ngunit walang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Sa ika-51 araw, nagtataka si Gabo kung pinasigla ba ni Gichi ang iba dahil mayroon silang 4 na bagong hobgoblins. Isa sa kanila ay angkop na maging isang mage, at ang isa pa ay magiging isang cleric. Ang pangalan ng cleric ay si Gabi, at ipinapangako niya na pagalingin ng maraming tao hanggat maaari. Nag-evolve rin si Hops, lumalaki bilang isang miyembro ng pamilya Lord bilang isang half-spell Lord. Hindi karaniwang mayroon ng mga marka tulad ng nasa kanyang mga braso ang mga spell Lord, at napapansin ni Gabo na tila ito ay katulad ng mga nasa kanyang katawan. Labis na puno ng mana si Hops, kaya gusto niyang subukan ang kanyang lakas sa labas. Nagpakita siya ng kanyang napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kahanga-hangang atake ng apoy at ipinaliwanag na kaya niyang gawin iyon nang hindi bababa sa 20 pa. Ito ay medyo kahanga-hanga, ngunit ang mas nakakagulat ay na siya ay isang half-spell lord lamang sa ngayon, at malamang na mag-evolve siya sa isang buong spell lord sa susunod na pagkakataon. Binigyan siya ni Gabo ng ilang bagong kagamitan upang tugmaan ang kanyang ebolusyon, at sinabi niya sa mga selos na hubs na hahabol siya sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Gabo na ang mga ebolusyon ay nangyayari ng medyo madalas, at naghihinala siya na siya ang dahilan kung bakit. Ang kapaligiran ng isang goblin sa unang buwan ng kanilang buhay ay may malaking epekto sa paglaki. Maganda ang pakiramdam na ang lahat ay lumalakas, ngunit kinikilala ni Gabo na hindi lahat sa nayon ay ganoon kaswerte. Sa ika-52 araw, ipinahayag ng matatanda na henerasyon ng mga goblin ang kanilang hindi kasiya siyang damdamin. Kanilang pinagsusumikapan na manatili, ngunit iniwan na sila ng lahat ng mga batang goblin. Nagpasya silang iwan ng nayon, at nagulat sila nang hindi tapusin ni Gabo ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagtataksil sa kanya. Ipinaliwanag ni Gabo na hindi sila nagnanakaw ng kahit ano, kaya nasa kanila ang desisyon kung gusto nilang umalis. Ang mas nakakagulat pa ay binigyan pa sila ni Gabo ng isang palom na regalo, isang mahiwagang kutsilyo na gawa sa metal na may napakatalam na talem. Sa ika-53 araw, natagpuan ni Gabo ang isang tao na kumuha ng kanyang buhay ng isang orc. Wala nang pag-asa para sa kanya, ngunit pagkatapos nakainin siya ni Gabo, natuklasan niya na mayroon siyang isang napakakakaibang kakayahan. Sa gabi na iyon, masaya si Gabo nang higit sa kailanman nang ipakita ng alchemist na nagawa niyang gumawa ng alak. Sa ika-54 na araw, ipinaanunsyo ni Gabo na ang naunang henerasyon ng mga goblin ay umalis na sa nayon, at inalok niya ang pagkakataon sa sinuman na gusto pang sumama sa kanila. Walang iba pang gustong umalis, kaya nagtungo sila sa isang inuman. Sa ika-55 araw, nagtrabaho ang henyo na si Gabo sa paggawa ng mga hako na may kanyang dugo para maging mga communication device. Sa ika-56 na araw, natuklasan ni Gabo na gumagana sila ng maayos, kaya gumawa siya ng sapat para sa lahat. Sa ika-57 araw, sinunggaban ni Gabi ang isang tryhorn, at sinubukan ni Gabo ang kanyang kakayahan sa monster tamer na nakuha niya mula sa tao. Gumana ito ng maayos, at ang tryhorn ay naging kanilang unang kaalaman. Sa ika-58 araw, natuklasan natin na si Gabo na rin ay may magaling na kaalaman. Ang pinuno ng isang pulutong ng itim na mga lobo ay naging kanyang alagang hayop at tagapagtanggol para sa mga kababaihang tao. Sa ika-59 na araw, naranasan ni Gabo ang isang kahindik-hindak na pagkabigla. Ang babaeng may mapulang buhok na unang-unang mahina ay lumago at naging isang makapangyarihang mandirigma. Habang kumakain sila, nagulat si Gabo nang matuklasan niyang may bagong trabaho siya. Ilang sandali pa lang,
Ipinamalas niya ang kanyang bagong galing sa pangangaso, at ipinaliwanag ni Gabo na ang kanyang bagong trabaho ay Shadow Soldier. Ngayon, kailangan niyang paminsan-minsan na kumain ng mga halimaw o mamamatay siya. Gayunpaman, nagdudulot ito ng kakaibang paglaki sa kanyang kakayahan sa huli. Sinabi kay Gabo na ang mga tao ay sumasalakay sa mga goblin na naglalakbay sa gubat, kaya napagtanto niya na malapit na ang oras para sa digmaan sa kanila at sa mga tao. Sa ika-6 na araw, napagtanto ni Gabo na sinusundan ng mga Kobos ng isang bagay na hindi niya maipahayag sa pamamagitan ng kanyang kakayahang maghanap. Nang makarating ang mga kobold sa kuweba, natuklasan nilang ang mga sinusundan ay mga mahiwagang nabubuhay na mga bungo. Sinubukan ng mga mamamana ni Gabo na barilin ang mga ito, ngunit wala itong epekto. May napakaraming mga bungo, kaya natatakot si Gabo na magiging masama ang lagay ng mga bagay. Pinapayagan si Gabo ng kanyang kakayahang maghanap na makita ang isang malaking signal sa likod ng lahat ng mga bungo, na malamang na ang nagpapagawa sa mga ito. Sinubukan ng iba na labanan ang mga bungo, at isa sa mga atake ng HS ay nagpahayag kay Gabo ng isang katotohanan, ang pagputol sa mga bungo ay hindi gumagana, ngunit ang pagbasag sa mga ito ay lubhang epektibo. Iniwan ng lahat ang kanilang mga sandata, at nagsimula silang bugbugin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Mayroon pa ring masyadong maraming mga bagay na ito, kaya nagpasya si Gabo na kailangan niyang tapusin ang laban. Sinimulan niya ang isang bilangan sa kanyang isipan habang tinatahak ang kanyang paraan sa mga bungo. Sa wakas, natapos niya ito ng 3 segundo ng maaga, ngunit nagtagumpay siyang durugin ang halimaw na lumikha ng lahat ng mga bungo. Ang pagkain sa bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na tawagin ang lower undead at ang materialisasyon ng mataas na kalidad na kagamitan sa gitna ng iba pang mga bagay. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang mga kobold sa kanilang pagkakamali. Nang dahil sa aksidenteng paghukay nila sa yaman ni Velvet, na kanilang nilusob ng mga goblin noon, sila ay nagising ang tagapangalaga nito, ang Greater Skeleton. Sa huling pag-asa na mabuhay, tumakbo sila sa kuweba na pagmamayari ni Gob Arrow, na naging kilala bilang ang nakakatakot na itim na ogre. Tinatawag na ngayon ng mga kobold si Gabo bilang kanilang Panginoon, ngunit ipinunto ni Gabo na marami na siyang pinatay sa kanilang uri. Lubos silang nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila, bagamat nauunawaan nila na ang malakas ang pumapatay sa mahina ay natural na batas lamang. Utang nila ang kanilang mga buhay sa kanya, kaya ipinapahayag nila na ang mangyayari sa kanila mula ngayon ay lubos na nasa kamay ni Gabo. Nauunawaan ito ni Gabo at pinatingnan ang kanilang mga sugat ng kanilang cleric. Pagkatapos, tiningnan ni Gabo ang paligid at ang lahat sa kanyang kuweba. Wala siyang ideya kung paano nangyari, ngunit nakalikom siya ng isang medyo nakaka-interes na karamihan. Kinabukasan, lumabas si Go upang mangaso kasama si Gova at Kitchi, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ngunit habang papasok sila sa gubat, nakita nila ang isang koponan ng 12 tao na naglalakad ng mabilis sa gubat. Kaya, binago ni Gobo ang plano at nagpasya na dapat nilang sundan ang mga tao. Tahimik nilang sinundan ang mga tao, at sa pamamagitan ng pakikinig sa lihim, natutuhan ni Gobo na ang mga tao ay nagplaplano na dukutin ang anak ng pinuno ng mga elf. Ang kanilang target ay ang grupo ng mga elf na babalik mula sa isang pistahan ngayong araw, at nakakuha sila ng kinakailangang impormasyon mula sa mga mangangalakal sa tribo ng mga elf. At namangha si Gobo sa kagandahan ng prinsesa ng mga elf, kahit sa pamantayan ng mga elf. Ngunit nagsimula ang atake ng mga tao, at 2 elves agad na tinamaan sa ulo. Gusto ni Goichi na tumulong sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Go dahil wala itong kinalaman sa laban na ito. At nang huli nilang makuha ang prinsesa, binago ni Gobo ang kanyang isip at nagpasya na iligtas sila. Ngunit hindi dahil nakita niya ang pagkakataon na magdagdag ng bagong miyembro sa kanyang harem. Matapos talunin ang mga tao, kinuha ni Gobo at Kichi ang lahat ng mga bangkay ng mga nakaligtas at dinala sila pabalik sa kuweba. Isa sa mga bihag na tao ang nagtapat ng lahat ng nalalaman niya upang patawarin si Gobo. Sa kasamaang palad, ang sundalo ay lalaki, nakakuha si Gobro ng mga kasanayan ng ilang mga sundalo, at pagkatapos ay humarap siya sa prinsesa ng mga elf na bagong gising. Takot siya sa unang pagkakataon na makita si Gobo, at tila medyo kaiba siya sa ibang mga elf dahil mayroon siyang mga pakpak. Labis siyang nalilito sa lahat ng nangyari, kaya sinubukan niyang pakalmayin siya sa pamamagitan ng pagiging tiyak na hindi niya siya sasaktan. Ngunit mas nababahala siya sa pagbalik ng mga putok mula sa kanya. Pagkatapos linawin ni Go ang pagkakamali, umupo sila at nagkaroon ng tsaa ang prinsesa. Ngunit galit siya na nagtago lang si Gobo sa mga damuhan at nanood habang pinatay ang kanyang mga tao bago magpas siya na gumawa ng anuman.
Makatwiran siyang maging galit sa kanyang mga aksyon, ngunit sa kabila nito, wala namang pakialam si Gobo. Hindi niya gusto ang makisali sa mga away sa pagitan ng mga tao at mga goblin maliban na lamang kung may magandang babae na sangkot, syempre. Bukod pa rito, kung may oras siyang umiyak sa kanyang mga patay na tauhan, mas mabuti pa sana niyang gamitin ito upang hanapin ang mga traidor sa kanyang mga kasama na nagturo sa kanyang lokasyon. Kaya sinabi ni Gobo sa kanya na magpahinga muna siya ngayong gabi, at sa umaga, ihahatid nila siya pabalik sa kanyang tribo. Sa kabilang banda, si Goj ay patuloy pa ring malungkot tulad ng dati, ngunit hindi papayagan ni Go na lumapit siya kahit saan malapit sa prinsesa ng mga elf. Kinabukasan, maaga umalis si Gobo upang bantayan ng prinsesa pabalik sa tribo ng mga elfo. Habang naglalakad sila, tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga pakpak at sinabi sa kanya na ito ay isang bagay na tanging ang mataas na mga elf lamang ang mayroon. Ito ay isang evolvong bersyon ng isang elf na kayang lumipad gamit ang mga pakpak, bagaman sinasabi ng prinsesa na karaniwan itong nakatago sa kanilang katawan kaya't bihira itong makita ng mga tagalabas. Ngunit agad silang pinutukan ng mga pana ng maraming mga elfo sa mga puno. At ang mga ito ay hindi biro sapagkat ang kanilang mga pana ay gawa sa mithril at maaaring maging seryosong banta kay Gobo, bagaman maaaring niyang harapin ang ilang pagputok. Tumayo ang prinsesa ng mga elfo at sinabihan ng mga pumuputok na umurong dahil sina Gobo at Gokkichi ang mga sumagip sa kanya. Labo-labo ang mga pumuputok, ngunit sa huli pinahintulutan ng mga ito na makipagkita sa pinuno ng nayon. Pinasalamatan ng punong leader si Go sa pagligtas sa kanyang anak dahil ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ngunit diretsahang sinabi ni Gobo na hindi niya iniligtas ang prinsesa dahil sa kabaitan o anuman, gusto niya ng gantimpala. Naniniwala ang pinuno ng nayon na angkop na gantimpala para sa lalaking nagbalik sa kanyang anak ng ligtas, kaya't ipinatawag niya ang isang tagapaglingkod upang dalhin ang isang mahiwagang bagay. Ang bagay ay tinatawag na Failnut, at ito ay isang pamana ng pamilya ng mga elfo. Kaya't nagtanong ang prinsesa kung sigurado ba siya na ibibigay niya ito, ngunit pinaniniwalaan niya na ito ay marapat na kabayaran para sa serbisyo na ibinigay sa kanya ni Gobo. Natutuwa si Gobo na makita na ang punong leader ng mga elfo ay hindi kuripot pagdating sa mga bagay na mahalaga, kaya't sinabi niya sa punong leader na mayroon siyang impormasyon na maaaring makatulong tungkol sa paparating na digmaan sa mga tao. Sa pag-alam nito, napagtanto ng punong leader na maaaring ito ay isang kapaki-pakinabang na ugnayan na sasamahan niya si Gobo. At bilang dagdag na kabayaran, binigyan si Gabro ng ilang materyales na gawa sa mithril, ilang sandata, at 2 pala. Matapos gawin ang kasunduan, sinabi ng punong leader na may isang bagay siyang gusto itanong kay Go. Matagal na panahon na mula nang lumabas ang mga natatanging tropa ng mga elfo, at hindi pa niya narinig ang balita mula sa kanila. Pero bago sila umalis, nagbigay ng dagdag na regalo ang punong leader kay Gobo, ilang barrel ng alak. At iyon ang lahat ng kailangan ni Gobro upang maging handang tulungan sila kung sakaling sila ay magkaroon ng problema muli. Sa kuweba, talagang ni-enjoy ni Gobro ang alak, kaya nais niyang gawin ang lahat sa kanyang makakaya upang manatili sa magandang ugnayan sa mga elves. Natutuwa ang iba na makita siyang masaya. Sa susunod na umaga, bumangon si Gobo at sinubukang gisingin si Gabi, ngunit natuklasan niyang nag-evolve na ito bilang isang damper sa magdamag. Kaya't matapos magpalit ng bagong damit, wakas na niyang ipinakita kay Gobo ang kanyang evolution. Ngayon ay kayang-kaya na niyang lumikha ng malaking dami ng yelo, na isang kapaki-pakinabang na kakayahan, ngunit kailangan din niyang magsuot ng salamin na nagbabawal sa mahika dahil nagkaroon din siya ng masamang mata na nagpapagulo sa iba na makipaglaban sa isa't isa. Sa ibang balita, naging kalahating lord sa lupa si Go na may kakayahan na magmanipula ng lupa, makahanap ng kahinaan sa bedrock, at maglaro ng Minecraft ng walang pickaxe. Nag-evolve rin si Hobsettle, ngunit sa kanyang kaso, naging kalahating lord ng dugo, at bilang ganoon, kayang-kaya niyang kontrolin ang dugo at gamitin ito bilang isang sandata. Ngunit medyo curious pa rin si Gobo kung bakit pare-pareho ang mga uri ng tatak sa katawan ng mga nag-evolve na hobgoblins na pareho sa kanya. Sa lahat ng bagong evolutions na nangyayari, nagpa siya si Gabi na palitan ng mga pangalan nila. Kaya't ngayon, ang Hobbit ay tatawaging Bloodset, si Gabi ay Bami, si Go ay Earth, at si Hobie ay Spelly. Binigyan rin niya ng bagong pangalan si Gokkichi na Ogrekichi at si Gobo na Ogo. Kapag nagsimula na ang digmaan sa mga tao, lalapit ang mga elf kay Alro para sa tulong, at kapag dumating ang panahon na iyon, ang pagkakaroon ng mas maraming mga subordinado sa kanyang pangangasiwa ay magbibigay daan sa kanya upang makilahok sa mas maraming mga taktil na operasyon. Ngunit pagdating sa mga elf, hindi sila handang magsuot ng kahit ano maliban na lang kung maglalagay si Agro ng kahit ano.
Kaya't sa nalalabing bahagi ng gabi, ginamit ng maayos ang silid na soundproof. Sa lahat ngayon na sama-sama sa pagsasanay, lumaki ang sukat ng pang-araw-araw na pangkat ng pagsasanay ng medyo malaki. Kaya't nag-isip ng ideya si Ogre na pagtulungan silang lahat sa mga kontroladong laban sa isang undead na kanyang nilikha upang lahat sila ay makakuha ng karanasan. Ang bungo na kanyang isinasama ay may maitim na mga buto at mabibigat na armor, na nangangahulugan na ito ay malakas batay sa kagamitan nito. Lahat ng mga elf ay natatalo sa bungo sa labanan. Ang mga undead ay kapaki-pakinabang bilang mga dummy sa pagsasanay, ngunit ang katotohanan sila ay nasusunog agad kapag sila ay nasilaw sa sikat ng araw ay talagang hindi nag-iiwan ng maraming mga pagpipilian sa kung paano gamitin sila sa panahon ng araw. Sa ngayon, nakatuon si Omo sa kanyang mga pagsisikap sa pagsasanay ng mga elf at mga kobolds upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan, lalo na ang mga kobolds dahil sa kasalukuyan ay medyo mababa sila sa board ng pag-aalsa ng kapangyarihan. Kaya kung hindi sila magtutulungan, mahirap para sa kanila na makasabay. Sa sumunod na araw, pinag-practice niya ang pangkat ng mga kobolds sa Pangangaso, at totoo nga, mas maganda ang kanilang nagawa kaysa sa inaasahan niya dahil nakakuha sila ng 20 na mga lobo sa isang sesyon. Kaya na-team nila ito sa kanyang kasanayan. Pagbalik sa kuweba, namangha si Alo sa pagkakita na na-upgrade ang kanyang axe na nasira sa laban-laban sa pulang oso. Ang buong bagay ay binago ng may iba't ibang uri ng mithril alloys at mga bato ng espiritu, kaya naman talagang natuwa si Ogo sa kanyang trabaho. Nagtanong siya kung kailan niya natutunan kung paano gumawa ng ganito, kaya ipinaliwanag niya na kamakailan lang siyang nag-rank up bilang isang elemental smith, at para sa kanyang tagumpay, gusto niyang makatanggap ng espesyal na gantimpala mula kay Ogo. Sa sumunod na araw, dapat sana ay mag-ensayo sila ng karagdagang pagsasanay, ngunit may mahalagang bagay si Ogre na gusto niyang talakayin kay Ogo. Humihingi siya kay Ogo na huwag siyang tawanan, ngunit palaging may crush siya kay Earthy, at ngayong naging isang Earth Lord na ito, ang kanyang malusog na katawan ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano kausapin ito, kaya talagang kailangan niya ang tulong ni Obo dito. At para kay Ogre, pakiramdam niya ay dumating na ang tamang panahon para maging isang magaling na kuya. Tinuturuan ni Ogo si Ogre Kiki ng lahat ng kailangang malaman tungkol sa pagligaw sa babae, ngunit dapat niyang gawin ito ngayong gabi. Wala nang dahilan para ipagpaliban ito, at pagkatapos magtapat si Ogre Kiki sa kanya, sa maikling kwento, siya ay nagtagumpay. Sa sumunod na umaga, si Ogre ay nakikipag-away ulit kay Ogo, at ngayon, mas ganang pakiramdam niya kaysa dati at mas masaya siya ng lubos, lahat salamat sa payo ni Ogo. Pagkatapos ng pagsasanay gaya ng dati, lumabas sila upang magsimula ng Pangangaso, at ngayon, may ilang bagong halimaw na insekto na hindi pa ni Ogo nakikita dati. Kaya nais niyang tipunin ang karamihan sa mga ito upang makatulong sa paggawa ng ilang mga plating ng Armadura. Kumuha rin siya ng ilan at nakakuha ng kasanayan sa SK ng exoskeleton. Kaya't sinubukan niya ito, at agad na nababalot ang kanyang katawan sa napakatibay na Armadura. Matibay ito laban sa mga saksak at mabilis din itong nagpapagaling ng mga maliit na pinsala, kaya talagang makabuluhan ito sa labanan. Ngunit hindi niya gusto kung gaano ka-obvious ang hitsura nito, kaya tinatanggal niya ito. Sa kasamaang palad, mukhang ang Armadura ay ginawa gamit ang kanyang damit, kaya nawala na ang kanyang jacket. Ngunit ito rin ay nagtuturo kay Ogo na kaya niyang magparehistro at tawagin ang mga anyo na maaaring kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya pagkatapos makakuha ng ilang bagong pantalon, nilikha niya ang isang aerial form gamit ang ilang mga kasanayan sa beetle na kanyang napulot, at dito, siya ay ngayon ay makapaglipad, bagaman kailangan pa niyang magpraktis bago siya talaga mahusay dito. Sa sumunod na araw, umulan kaya't walang makalabas sa lahat. Gayunpaman, hindi ito humadlang sa batang may buhok na pula na hilingin kay Alo na mag-ensayo kasama niya. Dati, iniisip niya ito bilang isang cute na tuta, ngunit ngayon, parang isang Doberman na sa kanyang lakas. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta si Ogo sa panday upang tingnan kung paano ito umuusad sa kanyang dulo, at sa mga nakaraang araw, siya ay nakikipagtulungan sa mga elf upang mag-develop ng mas kawili-wiling na mga armas na may mithril. Halimbawa, nilikha niya ang isang bagong mabilisang pamarali na crossbow, at lubos na natuwa si Ogo sa trabaho na kanyang ipinakita. Pagkatapos nito, pumunta siya upang tignan ang mga kapatid ng kusinero, at umunlad din ang kanilang mga kasanayan. Kaya sinubukan ni Ogo na ipamala sa kanila na ulitin ang ilang mga pagkain mula sa kanyang nakaraang buhay tulad ng potato chips, at masayang sumubok ang mga kapatid ng anumang iniisip niyang ay suggest.
Susunod sa kanyang listahan ay ang pagtingin sa alchemist upang makita kung paano umuusad ang kanyang pananaliksik sa mga potions at magic tools, at tila nagawa niya ang isang mahikang bagay na kayang itigil ang isang tao sa lugar kung saan siya tinamaan nito. At lubos siyang proud sa kanyang likha, kaya naman gusto niyang magkaroon ng gantimpala mula sa kanya. Gayunpaman, nabalitaan ng iba pang mga babae ang gantimpala na ito. Sa sumunod na araw, tinawag si Ogo dahil may mga kakaibang elf sa pasukan ng kuweba, kaya't lumabas siya at nakipag-usap sa elf na ito na humiling na makipag-usap sa kanya. Narito siya upang humiling ng tulong kay Ogo dahil ang hukbong tao ay naglalakbay patungo sa kagubatan. At dahil mas mabait siya kaysa sa huling tao at tiyak na ang kabayaran ay magiging kapaki-pakinabang, kaya tinanggap ni Ogo ang hiling. Makalipas, nagtipon siya ng lahat ng pinakamalalakas na puwersa na nasa kanyang kalinga at sinabihan sila na mula ng araw na ito, sila ay ngayon ay isang puwersang mercenaries, at itatawag nila ito bilang ang Parabellum Mercenary Company. Kaya't oras na para sila'y lumabas sa kanilang unang trabaho. Ito na ang dulo ng episode.